walking with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Kita naman ninyo, ang ganda ko. Charot! So yon ganun talaga kapag Diyosa ka. Syempre magandang umaga. And then of course, happy December 1 sa atin lahat ng bonggang-bongga. Are you happy? Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang happy ako. At medyo excited. Excited para sa operasyon ng mata ko na magaganap nga this coming Saturday na. Syempre, nandoon yung kinakabakabahan ka, natatakot ka, pero laban lang. Ganon. Kasi syempre, di ba, hindi natin alam kung ano ba yung magiging resulta, but tiwala ako sa Diyos. Kaya, ano lang, wala naman ako ibang iniisip kasi parang feeling ko magaling naman yung doktor, tapos bahala na si God sa akin. Alam mo yun, kapag pinagkatiwala mo guys ang sarili mo sa Panginoon, huwag kang mag-alala na kahit tawag dito, kahit konting nababother ka, wala dapat yun. Kasi syempre, si Jesus na yung pinakamakapangyarihan sa kayong amang nasa langit. Eh bakit ka matatakot? Eh kung talagang naniniwala ka sa merong power sila, di ba? So sabi ko nga, bahala na si God. Kasi syempre, hinilin ko na sana makakita yung kabilang mata ko. Pero syempre, with action, so pagagalingin niya ng bonggang-bongga. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya, tuloy ang happiness natin. Di ba? Malapit na ang Pasko. Magbigayan at magmahalan tayo ng bonggang-bongga. So nakakalungkot nga is kahapon, kausap ko yung pare na galing sa Pilipinas. Sabing ganon, naku, wag ka muna umuwi ng Pilipinas, ang gulo-gulo. So, sabi ko naman sa kanya, wala naman akong plano. Charot. Hindi. Natatawa ako doon kay Father kasi napaka-real talk niya tungkol sa nangyayari sa gobyerno natin. At ang gulo-gulo nga, di ba? So, syempre, nakakalungkot ko iisipin mo. Parang, kung tutuusin, wala namang ganitong mga problema kung wala yung mga taong to. Pare-parehas lang sila. Kampo ni isa, wala akong binabanggit ha. Parehas lang sila na dapat kung ang gusto nila ay kapayapaan, katahimikan, alam mo yung magmumula na yun sa sarili ninyo. Ganon. Kaya lang naman nagiging magulo ang mundo natin dahil sa mga taong masyadong ang daming opinion, ang daming gusto, nagmamagaling, yung mga ganon. Kaya ang gulo-gulo ng mundo. Pero syempre, wish ko na sana katahimikan at kapayapaan para sa ating bansa. At sana maisip nila yung love. Love na lang, di ba? Para at least kung sino man yung nasa posisyon, di respeto na lang natin kung ano yung gusto niya at sana naman yung mga nasa posisyon din, alam nyo yung mag-focus kayo doon sa dapat ninyong gawin para sa Pilipinas kasi nabigyan kayo ng opportunity na maging leader. So, gawin ninyo kung ano yung the best para sa ating bansa. Kasi yan yung opportunity na dapat kayong gumalaw. Total, nandiyan naman na kayo. Ipakita ninyo yung galing ninyo. Noon, takbo kayo ng takbo. Gusto nyo manalo. Ngayon, nandiyan na kayo. Nanalo na kayo. Hindi na lang ninyo gawin yung mga best ninyo. Kasi para sa akin, ang isang leader, ay kaya siya tumatakbo dahil meron siyang gusto na mangyari sa bansa natin. So ngayon, nandyan siya na gawin mo yung best mo, di ba? So yon, peace and love para sa Pilipinas. Pero eto ang nakakaloka. Syempre, back to back win para sa atin. Candidates dito sa Miss Universe. So, kala ko tapos na talaga yung Miss Universe, pero meron pang hang, di ba? So, maraming nagtatanong, sabing ganun, bakit naman sobrang delay na nila in-announce after 2 weeks, ngayon lang nila lalaman kung sino yung best national costume. Alam nyo guys, nireklamo ko na yan noong 2022 pa, kasi ganyan din yung ginawa nila. Tapos na yung pageant, doon lang nila in-announce kung sino yung best national costume. Either noon last year, medyo napaaga-aga lang konti, pero parang hindi na sila natuto doon sa mga ginagawa nila kasi parang repeat and repeat lang again and again ganon. So medyo nakakawindang kung iisipin mo, but
at least 'di ba, nailabas pa rin nila yung resulta. Pero dapat kasi yung mga ganito, Miss Universe, sana naman next time magawa niyo yan during pageant, hindi yung parang tapos na yung pageant yun lang ilalabas. So yung iba natutuwa pero yung iba hindi. Hindi nila naiintindihan kasi at kahit ako din parang ano yan tapos na yung pageant ngayon lang kayo nag-announce. But syempre happy ako kasi nanalo si Miss Philippines dito sa Best National Costume. Kung iisipin mo, malaking karangalan to sa atin. Pero yung iba, hindi naman natutuwa kasi sabi ganong botohan lang naman yan. Parang ano ba guys, dapat lahat ng bagay, blessings na pumasok sa inyo, dapat ikatuwa natin yon. Una sa lahat, syempre, kahit sabihin mo pa botohan, eh gusto pa rin natin manalo, competition pa dito. At nakuha natin yung number 1 spot. So, i-be happy. And then, pangalawa, sabi ganun, pampalubag loob. Ano ba? So, yon. So, parang hindi na kayo naka-move on. So, instead na maging grateful kayo, eh parang ano ba sa mga anti-Chelsea? Maging happy kayo para kay Chelsea manalo. Pasko. So, dapat tanggapin natin na si Chelsea na yung lumaban ng Miss Universe at nakita naman natin na ginawa naman niya yung best niya. So, wala naman akong masabi kay Chelsea kasi talagang ibinigay niya yung best niya. At syempre, gusto kong magpasalamat sa kanya kasi nai-represent niya ng maayos yung bansa natin. So, sana ganun din kayo. So, kung sabihin man ninyo na botohan naman yan, kaya naman nanalo, but it's still competition at botohan at gusto natin mag number 1. 'Di ba? So, nag number 1 tayo, so ikagalak mo 'yun. Kung hindi ka nasasayahan do sa national costume niya, eh, i-congratulate mo na lang, 'di ba? Kasi 'yun yung the best attitude na ano mo 'yun, para makuha natin yung blessings na bonggang-bongga. Kasi nakakaloka yung mga nababasa ko. Parang hindi na kayo nakontento pag natalo may reklamo, pag nanalo may reklamo pa din. Eh, saan ba tayo lulugar? Instead na ipagpasalamat natin, at least nakita nila, napansin nila yung ating pambato. Kung sabihin man ninyo, eh kasi botohan naman yun kaya nanalo. Ganun naman talaga yung mechanic ng games eh. Ayun yung binigay nilang mechanic. Eh, yun yung gagawin natin, di ba? So, at least may mga botohan. So, botohan man yan o hindi, at least winner. Ayun yung importante kaysa naman sa wala. Oh, saan ka pa? Ako mas gusto ko nang manalo siya, 'di ba? So, 'yon. Kaya winner bongga. So, back to back win national costume. Masaya ako kasi syempre, 'di ba, nakuha natin yung back to back. Imagine niyo last year achievement ni Michelle D dito sa Miss Universe, hindi rin biro. Pero ngayon, masasabi ko na ay bongga 'to. Kaya lang, ayun lang, syempre, ang gusto pa rin ng iba ay talagang pumasok sa top 5. Wala na tayong magagawa doon. Hindi na natin hawak yon. At be happy na lang. Kasi kailangan natin mag-move on. Kahit sabihin mo top 5 lang naman, ay top 10 si Michelle D, hindi naman nakarating ng top 5. But alam mo sa puso mo at sa isip mo na nilaban niya yung laban niya dito sa Miss Universe. And then kung hindi man nakarating si Chelsea manalo sa top 12, alam mo sa sarili mo na inilaban niya yung laban na to. At imagine mo sa ilang daan na naglaban-laban dito, eh pumasok ang ating pambato ng top 30. Mali mo, pa number 13 pala siya. Oh, 'di ba? So malayo yung narating ng bansa natin sa laban natin sa Miss Universe. Kaya dapat natin ikagalak. Eh, wag kayong mainggit doon sa nag-third runner-up. And nag-third runner-up nga siya, pero ang nangyari naman sa kanya, wala man siyang mga award na ganito. Eh si Chelsea manalo, san ka pa? 'Di ba? Miss Asia, Miss Universe Asia na, tinanghal siyang Miss Universe Asia, hindi biro yun. Pero, yung nag-back to back pa tayo dun sa Best National Costume, sobrang winner na natin doon. So, mali mo, may isa pang award. O, di ba? Diyos ko Lord, nakakaloka. But be grateful, be happy, and enjoy natin yung ganyang momento. Ganon! Para masaya lahat, di ba? So, yun. So, dapat happy tayo, dapat nagdiriwang tayo, magandang pamasko to sa atin. Na, alam mo yun, ang layo ng narating ng ating pambato
dito sa Miss Universe at napansin siya ng bonggang-bongga. So, dapat smile na lang tayo. So, yun. So, malay nyo, next year, malala tayo ng Miss Universe. So, hindi natin alam. Diba? So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa Samsung TV. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.